Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen. All right, magandang tanghali po sa inyo lahat. And we're back on the air. Amen. This is Tuesday, the first airing of our program, The Baptist Lunch. No, I hope you enjoy the program. Ito pong impormasyong pangkalusugan at napakaganda po ng tilalaki ni Doktora. I hope maganda yung tanghalian nyo kasi meron kayo nakikitang inaayos ng ngipin. Now, but anyways, maganda ho. Totoo yun. Maganda yung tinalakay ni Doktora Lani. And I believe yung po ay nakatulong sa inyo. At alam nyo, ang pinakamaganda, sabi ko nga ho yan, pagka nakikinig kayo, susubaybay kayo sa programang ito, libre na po ang consultation. Napakalibre na, no? And also, pagka nakikinig din kayo ng programa nito na Baptist Lunch, libre na rin yung counseling. Ibig sabihin, you don't need to come, you don't need to call me, and just listen, or if you have some questions, then just go back to the past program or yung mga mensaheng narinig po natin dito. No? At napakaganda po ng araw na ito ngayon. Hindi mainit masyado, you know, and bagamat meron naman po nababadya na bagyong Ulysses, pero medyo okay pa naman po mga kapatid. At salamat sa Panginoon na tayo naman po ay maayos dito sa Kamaynilaan. But patuloy natin ipanalangin po yung mga kapatiran po natin na nandun po sa Kabikulan, no? Medyo nagsuffer po sila ng mga perwisyo noong nakaraang bagyong Rolly. No? Naalala ko si Duke, si Brother Duke, no? Yung preacher po doon, yung missionary sa Bicol, sa Naga City. Yung kanila pong building doon po sa May Libmanan ay talagang totally nagiba talaga, no? At talagang grabe talaga ang pagkagiba, no? At ako'y naniniwala na ang Diyos ang magpo-provide ng kanilang pangangailangan, no? Patuloy niyo pong isama rin sa panalangin po yan. Alright, meron po ako rito babasahin bago po ako magpatuloy, mga kapatid. Ay meron po akong message dito natanggap kay Brother Marvin. You remember last Sunday we're praying for his mom, you know, at salamat sa Panginoon na si Brother Marvin kanina madaling araw, I think this is our 3 o'clock 3:28 in the morning, no, 3 o'clock 3:28 in the early in the morning, nagpadala po siya ng message sa akin. You know, talagang hindi niya na makontrol. Talagang tuwan-tuwa siya sa nangyari, mga kapatid. And we're praying for his mom. Sa kanya pong you know, nag-positive po siya, di ba, sa COVID-19. And pero pinanalangin po natin siya, and then nagpa-swab test po uli sila. Ito po ang message ni Brother Marvin. Sabi niya, good morning po, Pastor. Pasensya na po kayo kung this oras ang message ko. I would like you to know, Pastor, that my mom's second swab test is negative. My result, Libs, yung asawa niya po, si Sister Lib, and Ians, yung anak niya po, are also negative. Lahat po sila negative. Still waiting for Miss Cass result. My brothers as well is negative. Great is our God. My family, my sister, and my brother are very thankful po, Pastor, for your prayers and encouragements, and for requesting our brethren to pray for us. Alam na po nila ngayon kung gaano kalakas ang mga prayer warriors natin. How great our omniscient, omnipotent, and omnipresent God is. Thank you so much, Pastor Hill. Out of 4 po na positive sa initial swabbing, 2 na po ang nag-negative sa second swab test at isa po ang mom ko. The other 2 are still positive. Sa work niya po yun. Okay? Amen. Talaga naman, pagka ang Diyos talaga nakialam, napakaganda po talaga. Kaya
patuloy po nating ipanalangin yung mga kapatiran. Sinasabi ko po mga kapatid, with God nothing is impossible. Tomorrow on Wednesday ay meron po akong tatalakayin patungkol sa prayer at makikita niyo po kung gaano kahalaga ang prayer mga kapatid. Okay? And marami na po tayo mga messages na narinig sa prayer, but I don't want you to miss this one. Okay? So tomorrow night, tomorrow afternoon sa atin pong service, sa midweek service. Okay? Alright, and sino yung may birthday? Sister Felma? Yeah, kanina binati ni Julie. Yeah, Sister Felma, happy birthday sa iyo. Hindi na natin pag-uusapan yung edad kasi age is just a number. No? Hindi po yan nagdi-determine ng ating, if you know how to maintain, you know, that medyo if you will work on maintaining, talagang it's not about the numbers mga kapatid. It's about how you work to maintain your healthy body. Kaya if you want to stay young, work on it. No, kinakailangan trabahuhin po natin yan. No? Kinakailangan magbunot, maggupit, lahat, magkulay, everything, and go to gym and work on it. Okay? Alright, tayo po ay meron tinatalakay. Ako po ay lagi ko pong nire-recap yung akin pong dinadalang mensahe po sa inyo every time na pupunta po ako dito sa studio, and ako po ay inuulit ko, tinitignan ko yung mga dinadala kong mensahe po sa inyo para ito po yung makatulong. Alam nyo, yung pong ating kapatiran, no, na lagi pong ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Actually, napansin niyo po nung nakaraan, may binasa po ako sa inyo rito sulat mga kapatid. Pero alam niyo, hindi po siya nag-iisa na nakikinig sa programa natin ito na nagbe-benefits po ng ating pong pinag-uusapang pampamilya. No? Nabuha ko. And alam niyo, sabi nga ni Brother RG, no, Pastor, meron din po dito. Hindi rin naman natin member at nakikinig lamang. Napasahan po siya ng link mga kapatid at nakinig. And then nung siya po yung nakinig, tamang-tama naman po talagang sila matagal ng parang hiwalay na yata talaga. Pero sa biyaya ng Panginoon, nagkabalikan po sila. Pareha silang nakapakinig ng mensahe po rito sa ating Baptist Life. I understand that. See, mga kapatid, we are working on building the family and bringing the family into the next level. Yan po ang napakaganda. Alam nyo, kami po'y kumakatok at pumapasok sa inyong tahanan at para makatulong po sa inyong pamilya. Tutulong po kami sa inyong mag-asawa, tutulong kami sa inyong mga anak, tutulong po kami sa pag-ayos ng relasyon ng mga magulang at saka mga anak, no? Which is very important, no? And yan po ay ipagpapatuloy natin tatalakayin po ngayon kasi nakita ko po mga kapatid kung gaano, you know, kahit saan mga kapatid. I hope kayo, meron naman kayo mga ayos na pamilya, pero lumingon kayo sa kaliwa, doon sa kapitbahay ninyo may problema. You see, now think on how you can be a blessing to them. You see, consider it. Consider it. Kasi, mga kapatid, imagine na kayo nag-i-enjoy na napakagandang pamilya, sweet family, and, you know, it is because you have the Word of God. And the Word of God is for everybody, mga kapatid. The blessing is for everybody. In fact, yan po yung tatalakayin ko po sa oras na ito, no? And sabi ko nga sa inyo, ang huling-huling akin pong tinalakay po sa inyo is you must work on what you want for the family. You see, if you want sweetness, if you want a sweet family, if you want a harmonious relationship in the family, then you've got to work on it. Hindi ho yan mga kapatid, basta-basta lamang natin gagawin. Hindi lang po basta-basta darating yung pamilya na sweet mga kapatid na para bang nagsalo lang tayo ng bola na initsa sa atin. No, you have to work. Anumang mahirap, anumang gusto niyo makita maganda, hindi po yan dumarating na pagkatapos mong madapa ay pagbangon mo nandiyan na po yan. Kinakailangan pong trabahuin yan. Alright, meron po akong babasahin.
Actually, most of you ay siguro nadaanan nyo na po ito, no? Siguro lang. Pero kayong hindi nagbabasa ng Biblia, ay kinakailangan po na makita nyo po ito, okay? So, 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3, meron pong napakagandang talata po ito, mga kapatid. Verse number 8. Verse number 8. Here is the first word, finally. You see? The first word, finally. Okay, mamaya ako tatalakayin kung bakit finally. Ano po yung binigyan ng conclusion ni Peter? All right? Be ye all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren, be pitiful, be courteous, not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise, blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. Let him eschew evil, and do good. Let him seek peace, and ensue it. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. I hope you're following that passages, mga kapatid. Maganda. And who is he that will harm you if you be followers of that which is good? Wow. And if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. And be not afraid of their terror, neither be troubled, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear, having a good conscience, that whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Yeah. For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. Okay? Why? Because in verse number 18, for Christ also at once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, bring put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Okay? So, pagpalain ng Panginoon ng mga talata na binasa po natin. Now, ito po'y patungkol, mga kapatid, makikita nyo po ang issue po rito sa 1 Peter chapter 3, beginning from verse number 1. Excuse me. Ang verse number 1, look, ang sabi ng Biblia, likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands. All right? Look in verse number 7. There's another word, likewise. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife. You see, now sa first, in verse number 1, makikita niyo po yung word na likewise. In verse number 7, another word na likewise. So the first likewise is for the wives. Okay? Tinalakay ko po yan sa inyo, mga kapatid, na ipinapakita po rito yung inyo pong tungkulin. Okay? And tungkulin ng wife, at alam nyo, sabi ko nga po sa inyo na nakaraan, pag ginagawa po natin yung tungkulin natin, doon tayo nagiging attractive sa ating spouse. Okay? Kapag ka ang wife, ginagawa niya yung kanyang tungkulin, you see, so it's not about what you're putting in your body. It's not the apparels, and nasabi nga po rito, it's not the adorning of plaiting the hair or wearing of gold na nagiging nagpapa-attract sa inyo. Now, do you understand this? Kapag ka naglagay po kayo ng mga armaments laban sa kapangitan, no, sa inyong katawan, alam niyo po ba, mga kapatid, ang ma-attract nyo lang yung hindi nakakakilala sa inyo. Because itong mga hindi nakakakilala, ang unang titignan nila yung panglabas.
Pero do you understand na yung nakakakilala sa inyo, ang nakakakita niyan, ang tinatitignan nila is yung panloob ninyo. Nakita niyo na po ba, minsan, yung lalaki, yung asawang lalaki, attractive sa ibang asawang babae. O sa ibang babae, sabihin natin hindi asawang babae, basta't babae. You know, yung asawang lalaki, attractive doon sa ibang babae, hindi sa asawa niyang babae. Alright? Yung babae naman, attractive sa ibang lalaki at hindi sa asawa niyang lalaki. Why is that? Bakit? Kasi ang tinitignan, nakikita nila, could you imagine naman, lalong-lalo na po ngayon, pagka tinignan niyo po yung mga babae, pagka pupunta sa party, good night, magnininang, you know, I don't know kung bakit at saan na uso na kapag magnininang ka, pinapakita ang buong, almost 1/4 mula sa taas, no? Kinukobera na lamang dito yung dibdib nyo ng konti. Pero kung tutuusin mga kapatid, kita na ho yung paanan ng mayon. You see? So, I don't know. Then, sa likod naman, talagang grabe. Hindi lamang po talaga kita yung konting bahagi ng likod, kundi halos buong likod pinapakita. You see? And then, sasabayin nyo pa matching with mga parang mga yung nakalawit sa tainga na hanggang balikat, you know, kulang na lang na maging Christmas tree. Kung may ilaw yan, talagang Christmas tree na yan. But anyways, sasabayan pa po ng mga ilang foundation sa mukha, and then lipstick, and then you know, kilay, and magkano ginastos nyo para kayo magpa-curl ng hair, and then pumunta sa parlor, and then just for a few hours, no? And then na-attract natin yung iba. Na-attract natin yung iba, pero yung kasama natin na matagal sa bahay, hindi natin na-attract. Do you understand that? I mean, ganun din naman yung lalaki, mga kapatid. Grabe yung pagwapo natin, bago tayo na nagpagupit, nagpakulay, and everything. You know, nagpabango. Yung iba talaga, pagka nagpabango, mga kapatid, I'm telling you, buong syudad ay talagang bumabango, mga kapatid. No, parang wala ng basura sa paligid. But anyways, ang punto ko rito, mga kapatid, is this. Pagkapalamuti lamang sa katawan ang ilalagay natin, ang maa-attract natin yung tagalabas. Hindi yung tagaloob. Bakit? Yung tagaloob, alam yung nasa loob. Yung tagalabas, ang makikita lamang ay yung labas. Alright? I hope you're getting this point. Okay? Now, so this thing, ang sinasabi po rito sa mga likewise, dalawang likewise dito, mga kapatid, ay patungkol sa loob. So that both of you, the husband and the wife, can maintain yung inyong attraction, yung inyong kung paano kayo magiging maganda, attractive, at hindi kayo makakalimutan ng inyong asawa. Do you understand how good it is for a wife or a husband na naghihiwalay pero hindi kanya makalimutan kahit saan kayo pumunta? For example, papasok ang lalaki sa trabaho, ay hindi niya makalimutan yung kanyang misis. Bakit? Abay, yung misis, habang tulog pa siya, nakahanda na yung panligo niya, nakahanda na yung tuwalya, nakahanda na yung underwear, nakahanda na yung kanyang susuutin, nakahanda na yung tubig, nakahanda na yung, you know, everything. Napakaganda. Pagpunta niya sa shower room, napakaganda, napakalinis ng shower room. You see, now, sino ang nag-prepare? Yung misis. And then, pagkatapos maligo pa, akalain mo habang tulog pa siya, habang na-prepare niya ng lahat ng yan, pupunta naman siya sa kitchen. Anong gagawin, mga kapatid? Iahanda na naman yung kanyang breakfast, ihahanda na naman kanyang babaunin, you know, handa na yung medyas, handa na yung sapatos, and then ngayon inahanda na naman yung kanyang babaunin. And then, maya-maya pupuntahan na, pagka nakita na medyo oras na, pupuntahan na ng kanyang wife doon sa kanyang kama, bubulungan na, honey, wake up. It's time. Sabay kiss. Akalain mong gisingin ka na merong halik, merong, you know, brethren, hindi masama ito. Kapatid, I don't know, kailan pa ho ito at saan pa ito nangyayari ngayon? You see,
Akalain mong gigisingin mo ng kiss and then bubulangan mo, honey, wake up, it's time to eat. You see, it's time for your shower, handa na ang lahat. Saan ka makakakita ng ganyan? Akalain mo, pagpasok sa opisina, mga kapatid, noong asawa ninyo, wala siyang ibang nasa isip, kundi ikaw. And you are attractive not because, could you imagine, nakabihis ka pa ng pambahay niyan, hindi ka pa nagmi-makeup, hindi ka pa nagli-lipstick, pero pakiusap ko lang, magsuklay ka naman. Alright? Nakapagsuklay or anong tawag nun? Tinali lang yung tinali lang yung liig, hindi liig. Tinali yung buhok. Okay. Mabuti lang may mga kasama ako rito, mga kapatid. Pag nagkamali ako rito, akala mong itali yung liig. Mali yun. Okay. Itali po yung buhok, itali yung buhok. Of course, konting lang. Pero, I'm telling you, I mean, ganun lang wala ka pang nilalagay, wala kang nakapambahay ka pa, pero you are so attractive sa inyong asawa. See? Look at that. So, ito po yung sinasabing likewise dito sa part ng wife. You see? And also, doon naman po sa part ng lalaki. You see? Now, alam niyo mga kapatid, mga kapatid, mga lalaki, mga kapwa ko po lalaki, tayo yung mga husband, no? At pati ba naman dito sa studio may aali-aligid na babaeng but anyways, tayo mga lalaki minsan iniisip natin, sapagkat tayo lalaki, nasa isip natin tayo ang leader, tungkulin ng misis ko yung ganito, ganyan. And because of that, sa lahat ng mga iniisip natin na para tayong siga, hindi na natin tuloy na appreciate yung ginagawa ng misis natin. Hindi na natin na-appreciate. Akalain mo, naghanda siya ng ganon. I-prepare niya yung shower room, i-prepare niya yung towel, i-prepare niya yung underwear, i-prepare niya yung iyong damit na susuotin sa office, yung medyas, yung sapatos malinis na, and then i-prepare niya yung pagkain mo, i-prepare niya yung iyong babaunin, nandiyan na lahat. You see? And then sapagkat iniisip natin, tatay akong husband dito, akong leader ng tahanan, ako ang naghahanap buhay, mabuti kayo nasa bahay lang. Because of that, hindi na tayo natututo na mag-appreciate ng ginagawa ng misis natin. And that is very wrong, brethren. And let me call it cruelty. Akalain mo gumawa ng mabuti yung asawa mo, hindi mo man lang napasalamatan, hindi mo man lang nasabi, akalain mong gigisingin ka ng kiss, gigisingin ka, bubulungan ka, sabihin sa'yo, everything is ready, tapos sabihin, alis ka nga dyan. Arte ka naman, siguro may hinging ka na naman, no? No, my goodness. Alam nyo, tayo mga lalaki, mga kapatid, tingnan nyo, sabi ng Biblia dito sa likewise na ito, ye husbands, dwell with them according to what? Knowledge. Okay, nakikita niyo po yung knowledge? Knowledgeable ka ba sa nangyayari? At nakikita mo ba kung anong nalalaman niya? Na-appreciate mo ba kung anong klaseng knowledge meron siya? And then, giving honor, you see that? Unto the wife as unto the weaker. Could you imagine? Weaker vessel pero nakakagawa ng ganon. Now, kung hindi man, kapatid, mamaya sasabihin ko sa iyo kung hindi man magawa. Pero sinasabi ko muna, etong nagagawa ng babae at nagagawa ng lalaki, wag ho nating isipin na kumo tayo ang naghahanap buhay. Ito lagi ko itong sinasabi. Okay? Pag sumakay ka ng taxi, sumakay ka ng jeep, hindi kumo nagbayad ka, ay hindi ka na magpapasalamat. See that? Now, normal ang pagbabayad, mga kapatid. Alam niyo po ba yon? Now, kinakailang may gagawin tayo dyan, mga kapatid, na isang normal at hindi at bihirang mangyari. Ano po yon? Normal, magbayad. Bakit? Nagsumakay ka Pero yung hinatid ka at drive niya ng maayos yung sasakyan, you've got to be thankful. Same thing sa bahay, mga kapatid. Ang problema nito, nakakapagpasalamat tayo sa ibang tao, pero yung nagtatrabaho para sa atin sa loob ng tahanan, hindi tayo nagpapasalamat. That is not, brethren, an honor. You're not giving an honor to your wife. You should praise your wife. You should honor your wife. Yeah, I believe that you're the leader. And because you're the leader, you're responsible and you should be an example.
You see, you've got to be thankful. Whatever your wife is doing for you and in the house, alam niyo kapatid, kahit na hindi sa iyo personal, maraming ginagawa ang mga misis, mga kapatid na nasa loob ng bahay na hindi ho personal. For example, pinapaliguan niyo yung anak niyo. Binibihisan niyo yung anak niyo. Binibilhan niya ng damit, bagamat pera mo yon, pero binibilhan niya, siya ang nag-aasikaso na bumili ng damit para sa iyong anak. You see, hinahanda niya rin ang mga gamit ng iyong mga anak. Lahat ng nandoon, siya naghahanda para sa iyong anak. Inaasikaso ang iyong anak. Why not be thankful? You see, both of you ay may tungkulin sa iyong anak. But listen to me now, sapagkat hindi na kayo magtatrabaho nun, could you imagine na kung hindi tatrabahuhin nyo ng anak mo, ay ng asawa mo, mapupersa ka na gawin din yun. But why not be thankful na yung asawa mo, ginawa niya yun para sa iyo? See that? Now, that is an honor, mga kapatid. It's an honor. Now, this is very important. And then sabi ng Biblia rito, as being heirs together of the grace of life. See that? Heirs. Parehas kayong recipient ng biyaya ng Panginoon sa buhay na ito. You see, mga kapatid, alam niyong nakakalungkot sa loob ng bahay, parang isa lamang nakakatanggap ng biyaya, yung lalaki o yung babae. Both of you are heirs of the grace of this life. Tagapagmana kayo. May karapatan na ang iyong asawang babae ay magsaya at ganun din naman ang lalaki ay dapat magsaya, mamuhay na mag-isa. Kaya nga ang ganda, mga kapatid, ng ginagawa ng Diyos eh. You go back doon po sa Genesis. Okay, babalikan ko lamang po ito, babasahin ko at babalikan ko uli ang 1 Peter na yan. Ito yan. Ang sabi ng Biblia sa verse number 24, chapter 2 of the book of Genesis. Alright? Therefore shall a man leave his father and his mother, okay? And shall what? Cleave unto his wife, and they shall be one flesh. You see, one flesh. Kaya ho ito, hindi kontra sa sinabi ni Peter na nandito na parehas kayo ngayon ay recipient, heirs, tagapagmana ng grace sa buhay na ito. Imagine, I like this passage here. I like the words na ginamit po ng King James. Could you imagine, heirs, both of you, you are heirs together of the grace of life. Are you getting that? Do you understand what you have in your Bible? This is the Word of God, kapatid. You see, kaya nga sabi ko po sa inyo, kung uunawain lang natin ang pattern ng Biblia, kung uunawain lang po natin ang kung paano nilikha ng Diyos at in-institute, binuo ng Diyos ang marriage, you see, hindi po para masaktan ng bawat isa, hindi para mag-away, hindi para magkaroon ng pain sa isa't isa, kundi kung uunawain po natin ito, you're one. You're one. Kaya yung dalawa, pinag-isa, therefore, kung alin man dito ang inaakala mo, listen, kung inaakala ng lalaki na siya ay heir or recipient ng grace of this life, then you are one, therefore, the wife should also, what? Benefit. Dapat magbenepisyo rin yung misis sa binibenepisyo ng asawang lalaki. Bakit? Mag-isa na kayo. That's why tinawag ni Peter po rito, nang sabi ni Peter po rito, is what? You are both heirs. You are heirs together of the grace of life. Bakit? Hindi na kayo pwedeng paghiwalayan, kapatid. You are one. Yes, imagine, naiisip ko lamang, you know, ako'y naniniwala, mga kapatid, tao tayo, sabi ng iba, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero you've got to always go back to the pattern. Always go back to the pattern. Ano po yun? You're one. Paano nagkaroon na yung isa nag-i-enjoy ng blessing at yung isa nagsasuffer ng pain? Where is the oneness? Ulitin ko po.
paano nangyari na yung pinagsama, mag-isa? You see? Na yung isa nag-i-enjoy ng blessing, yung isa nagsasuffer ng pain. Where is the oneness? You see? Now, do you understand, mga kapatid? Ito, anong tawag dito sa daliri na ito? Kalingkingan. Ano yung kasabihan, mga kapatid? Ang sakit ng kalingkingan ay damdamin ng buong katawan. Yan ang kasabihan. Bakit? Maliit lamang to. Pinakamaliit na bahagi ng ating pong fingers, ng ating mga daliri. Okay? Pero pag nasaktan ito, mga kapatid, hindi pwedeng hindi mararamdam ng tenga. Hindi pwedeng mararamdaman ng part ng katawan natin. Ramdam lahat. You see, alam niyo kung bakit? Kasi connected ito, kapatid, sa ating katawan. Listen to me now. You always consider that your wife and your husband is always connected to your life. If you are a wife, okay, and if you are the wife, consider always that your husband is always connected to your life. Okay? Don't miss that. Ganon din naman po yung husband. Yung husband ay laging iisipin na yung iyong asawang babae ay connected sa iyo lagi. Connected na yun sa iyong buhay. Na pagka nasaktan yung iyong asawa, tandaan mo, masasaktan ka rin. Pag nagutom ang iyong asawa, hindi po pwedeng hindi ka magugutom. You see? Pagka walang blessing ang iyong asawa, abay, magtaka ka. At ikaw lamang binibless, magtaka ka. Hindi tama yon. Dapat may blessing. Pag may blessing ka, may blessing din siya. Bakit? You are one. Ang pain ng asawa mo ay pain mo rin. Ang blessing mo ay blessing ng asawa mo. I hope you're getting the point. Okay? Now, because both of you, the Bible says, the Bible is very clear. Here is Peter, sabi niya, nakita niyo mga kapatid, na kung ginagawa yung misis yung kanyang tungkulin, ginagawa ng mister yung kanyang tungkulin, and then both of you are what? Heirs together of the grace of life. Boy, I'm telling you, alam niyo ba, pwede ko pang patagalin ito, mga kapatid, sapagkat napakalawak ng biyaya ng Diyos. Okay? Now, pero meron po akong gustong ipakita sa inyo rito eh. Meron akong gustong ipakita sa inyo rito. Ito ang gusto kong makita nyo. Alright? Yung sinabi ni Peter na finally. Could you imagine na pagkatapos noong likewise para sa babae at nung likewise para sa lalaki, pagkatapos nung likewise para sa wife, pagkatapos nung likewise para sa husband, ang sabi ni Peter, finally. Okay? Finally, be ye all of one mind. One mind. Why one mind? Because you're one. You're one. Mahirap, mga kapatid. Alam nyo, ang nakakalungkot, merong tumanda na mag-asawa. Matanda na. Simula nang sila mag-asawa, hindi nagkakasundo. Pero nagsasama pa rin. Nakakalungkot. Akalain nyo, sabi ko nga sa inyo, pagkagising nyo sa umaga, kung makikita mo yung hindi kasundo, anong klaseng buhay meron ka sa buong maghapon? Paggising mo, pagbulaga mo, kasama mo sa kama, kahit na sa magdamag, magkayakapan kayo, pero alam mo, meron kayong hindi napapagkasunduan, alam mo, hindi kayo maayos. You know what? You're defiling the bed. You see? Bed is undefiled. You see? Pero, pag natulog kayo dyan, mga kapatid, na hindi maayos ang inyong spirit, you are defiling the bed. Because the bed is for the husband and wife who are one in Christ Jesus. And now, you are in the bed, kapatid, na nagsasama kayo, na ang nagmamaniobra sa inyo, nagpatulog sa inyo, ay ang dyablo. Pastor, grabe yun ha. Totoo yan. Kung natulog ka na may galit ka sa asawa mo, ang nagpatulog sa iyo, ang dyablo. Tandaan mo, that bed is undefiled. That is God's bed. You see, nagyakapan niya kayo, lahat na nandiyan, pero may samaan naman kayo ng loob. Ang tag no, nag-ali-ali, yung nagpapatulog. Hele-hele.
Yeah, nagpapahili-hili sa iyo, Diablo, pinatulog lamang kayo. Sige, matulog ka, kahit na masama ang loob mo. Now, where is the oneness? Eto na ngayon. Finally, my brethren, be all of one mind. One mind. Ilan sa mga mag-asawa ngayon ang natutulog na hindi sila one mind? Okay? Pero nakakalungkot nga nito eh. Ilan sa mag-asawa ngayon na hindi na magkasama sa bed? Kasi maliban na lamang kung may sakit ka sa tuhod at umaangal ka sa gabi, yun na. Pero alam mo, may kaibigan ako sa Amerika, mga kapatid. Accepted nila. Eto. Pero hindi ko to tinitip, ha. Gawan nyo na lang ng paraan ng iba. Nakita ko lamang po ito. Alam nyo, tatlo sila, may anak silang isa. Okay? May anak silang isa. Alam nyo mga kapatid, ang bedroom nila sa bahay nila ay 4. Isa sa magiging bisita nila, isa sa anak nila, 2 para sa kanilang mag-asawa. Alam niyo kung bakit? Magsasama sila sa isang bed, sa isang room, pag hindi pa sila matutulog, pag hindi pa sila inaantok. Hel-hel, naglalambingan sila, mga ganun ba? Okay? Pag medyo matutulog na sila, inaantok na sila, maghihiwalay na sila ng bed. Alam mo kung bakit? Malakas humilik yung lalaki. Accepted na nila. Sabi ko, whose bed is this? Is this the master's bed? Sabi niya, master's room? Sabi niya, we got 2 master's room here. Sabi ko, why? Sabi niya, because this is my bed and that's my wife's bed. Tapos tinitignan ko siya. Sabi ko, are you joking? No, serious. Sabi niya, bakit? Sabi ko sa kanya, bakit? Kasi malakas ako humilik eh. Hindi makatulog ang misis ko. Could you imagine that? Bakit ginawan? Bakit pinaghiwala yung bed? Hindi lang maglagay siya na kung anong panlagay sa ilong, kapatid. Maglagay na lang sa ilong. Good. Do you understand? This is something crazy, kapatid. Naghihiwalay sila. Pagising nila sa umaga, wala na. Pagkatapos ng lahat ng mga pagyayari, mga kapatid, pagising sa umaga, wala. Anyways. All right, let's keep going. Finally, be all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be dutiful, be courteous. You see that? Ito yung positive na dapat gagawin. Madalas na po natin pag-usapan yan. And here is also the negative in verse number 9. Not rendering evil for evil. Alright? Alam niyo po ba, napakasimple ito mga kapatid. Alam natin kung alin ang masama na dapat hindi natin gawin. Pero yun ang ginagawa natin. Di po ba? Alright? So, ang pinapagawa sa atin yung verse number 8. Finally. Alright? Verse number 9, pinapagawa rin natin. Kasama ho yan sa finally. Finally. Alright? Kasi, kasama ho yan. Sa finally, sinasabi ni Peter dito. Ano yun? Huwag gantihan ng masama ang masama. Kasi, sabi ko nga sa bahay, kapatid, walang away kung isa lang ang may galit. Napansin niyo po ba yan? Pag isa lang ang galit, walang away. Pero pagka dalawa na ang may galit, mag-aaway na sila. See? So, kaya yan ang mga dapat nating tatandaan sa bahay, mga kapatid. So, not rendering evil for evil or railing for railing. Pagka yung babae nagwala na, binasag na yung baso, babasagin na rin ng asawa yung plato. O sige, ano pang gusto mong bang basagin dito? Kasunod na nun, basagan na ng mukha. See? So hindi ho maganda, mga kapatid. And then, look at this. But contrary-wise blessing. Di ba? Ang dapat, mga kapatid, gantihan yung blessing. Hindi yung evil. Simple, alam niyo, napakasimple ito, mga kapatid, pero hindi natin magawa eh. Alam niyo, maraming nagagantihan sa masama, pero bihira ang nagagantihan sa blessing. Nakakita na kayo, pambihira ka ha, pinakain mo ko sa bahay niyo ha, pakakainin din kita sa bahay. Pambihira binigyan mo ko ng regalo, bibigyan kita ng regalo din ha.
Pambira, kinis mo ko, kikisan din kita. Iyo sa tamang kikisan, mga kapatid. Pambira. Hindi po pwede yung... ibig ko sabihin, I'm talking about husband and wife here. You see, so maggantihan kayo bilang mag-asawa. Maggantihan kayo sa blessing. Maggantihan kayo sa mabuti. Ginawan mo ko ng mabuti, gagantihan din kita ng mabuti. Ginantihan mo ko ng masama, hindi kita gagantihan. Hindi mo ba? Boy, imagine kung anong klaseng relationship meron kayo. Na-imagine nyo, binato mo ko ng tinapay, batuhin kita ng garapon. Hindi ganon. Batuhin mo siya ng palaman. At least batuhan. But makikita nyo blessing, knowing that ye are thereunto called. Doon kayo tinawag, kapatid. Yun ang pinapagawa sa ating ng Panginoon. Do you understand the word called here, mga kapatid? It is also has an implication about our design. When God called us into something, God designed us into that something. You see, dinisign tayo doon ng Panginoon. So, ang design sa atin ng Panginoon is for the blessing and not for evil. Sino ang nag-design ng evil, kapatid? Yung opposer natin. Ang Diyos ay paganito. Ang diablo naman ay pasalungat. You see, kaya dinisign tayo ng Panginoon sa paggawa ng tama. At ang diablo naman, nire-redesign tayo sa paggawa ng mali. Kapatid, huwag kang magpa-redesign sa diablo. Tignan mo, doon ka sumunod sa design ng Panginoon. Kasi hindi ka makakapag-perform ng maayos kung hindi mo sundin yung design ng Panginoon sa buhay mo. Alright? Eto, tuloy-tuloy po tayo. Inahabol ko po yung oras. Ang bilis kasi ng oras eh. Mga kapatid. Alright? Now, blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a what? Blessing. Ano ang design? Saan ka tinawag? Magmana ka ng pagpapala. Alam niyo, mga kapatid, ito ang nakakalungkot, na ang ating pamilya ay nagmamana ng kasamaan. Sa wikang banyaga, sa kolokyal na pananalita, hindi pagpapala ang minamana ng ating pamilya, kundi kamalasan. Ano lang yan, kapatid, ha? Kolokyal na pananalita. Curse. It's not a blessing. Pero ang design ng Panginoon, maliwanag, this is the Word of God. Dinisign tayo ng Panginoon to receive blessings. Na tayo'y mag-inherit, kapatid. Tandaan po natin. Mag-asawa, magulang tayo ngayon. Tandaan po natin, may anak tayo na magiging magulang din. Ano ang mamanahin kaya ng ating mga anak mula sa atin? Blessing or evil? Saan tayo dinisign ng Panginoon? Blessing. Okay, both husband and wife are designed to inherit blessings. Okay, but what are we getting now? Are we receiving blessing or cursing? Come on. Kayo lang makakapagsalita nito, mga kapatid. Makakapagsabi nito, mga kapatid. Wala na pong iba. Pero ang disenyo ng Panginoon ay tumanggap po tayo ng pagpapala. Alright. Marami pa sana akong sasabihin. Tutuloy lang mo dito, mga kapatid. Kasi gusto ko pong makita niyo yung bandang huli. Sayang na naman po ito eh. Then, for he that will love life and see good days. Alright? Let me ask you a question. Do you love your life? Secondly, do you want to see good days? Sa buhay nyo bilang mag-asawa, sabi ng isa, pambira, pastor, simula na mag-asawa ko, impyerno na ang buhay ko. Abay, hindi ka man lang nakakita ng good days sa buhay mo? Ay, nakakalungkot nga naman ito. Pambira, hindi ba kayo naaantig kayong mga asawang lalaki o asawang babae pag parang lagi na lamang impyerno ang bahay ninyo? Hindi ba kayo naaantig na kayo naman ay marapat naman, kayo naman ay karapat dapat na makakita ng good days sa buhay ninyo. You see, do you understand na tayo dinisign ng Panginoon na makakita po ng ganyan? Alright, for he that will love life, see good days, let him what? Refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile, no deceit. You see,
We must keep our tongue kasi lahat po yan Diyan po nagsisimula. Alam niyo naman, sinabi po yan ni James, pag-aralan na po natin yan. See, mag-ingat tayo sa ating pananalita. But listen to me now. Ito ang pinakang implikasyon po nito. Alright, saan ginagamit yung tongue? Communication. Ang communication, mga kapatid, sabi ng Biblia, tumutukoy po yan sa ating pamumuhay. Okay, how do we communicate sa araw-araw, kapatid? It is very important. You see, it is not just the conversation, kapatid, that you are conversing one to another, but the life, the style of life, the lifestyle that we have every day. Is it a blessing to others or nagdadala tayo ng masama? So we must be careful if you want to see good days. My goodness, gaano kaganda mga kapatid na sa araw-araw, good day, good day, good day, good day. Tapos grabe tayo magbate, hey, have a good day, have a good day. Anong good day, good day? Good day. Nakakalungkot mga kapatid. But you listen to me lang. Ito na ngayon. Ito ang gusto kong makita nyo. Of course, verse number 11, pinapaiwas po tayo sa evil and do good, let him seek peace, all right. And then, for the eyes of the Lord are over the righteous. Tandaan nyo po yan, ang sino man na nagmamahal sa kabutihan, ang mata ng Diyos ay lagi nasa iyo. Ang atensyon ng Diyos ay lagi pong nasa atin, mga kapatid. Okay? At ang tainga ng Diyos ay laging open, mga kapatid, para sa ating mga panalangin. Wow! Wow, 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 wow. Whatever we need, whatever we need. Ang ganda, kung sinasabi ni Jeremiah, call unto me and I will answer thee. Do you understand na pagka ganito, susundin po natin yung pattern na ito na sinasabi ni Peter, finally, after the two likewise? Okay? Do you understand, sabi ng Biblia, open ang ears ng Panginoon para sa ating mga panalangin. Alright? Now, here it is. Ito, pinakamaganda rito, mga kapatid. And who is he that will harm you if you followers of that which is good? Okay? Who is he that will harm you? Kung ikaw ay follower ng gumagawa ng mabuti. Okay? Now, eto na. But, lahat ng ito, mga kapatid, maaari, kasi alam ko na yung dilemma po natin Gumagawa na ako ng mabuti pero parang hindi pinapansin ng asawa ko Parang tuod ang asawa ko. Okay, listen. Pag gumawa ka ng mabuti at hindi ka nagantihan ng mabuti at yung ginawa mong mabuti ay ginantihan ng masama, hindi ka pa rin lugi. Alright, let's go to the Bible. Alright, verse number 14. We are in chapter 3 of the book of 1 Peter. Okay? And if ye suffer for righteousness' sake, notice that. Suffer for righteousness' sake. Suffer for righteousness' sake. Anong ibig sabihin nito? Even you are righteous who are practicing righteousness, it is not an excuse not to suffer. Okay? Nakuha niyo po yan, mga kapatid? Hindi sapagkat mabuti ka at gumagawa ka ng kabutihan, hindi ang ibig sabihin nun hindi ka na magsasuffer. Hindi ang ibig sabihin nun hindi ka na masasaktan. Hindi ang ibig sabihin nun wala ng taong gagawa sa iyo ng masama. Alright? Pero ang pinag-uusapan dito, dapat matuto tayong maghiwalay ng mabuti at masama. Ito yung ginagawa mong mabuti. Kung gagantihan ka ng masama, ito ang sabi ng Biblia. Okay? If ye suffer for righteousness' sake, what is the next? Happy are ye. Hindi ka lugi. You see, pag gumagawa ka ng mabuti, lahat na ng ginagawa mo, yung husband mo, yung asawa mo ay tulog pa, hinanda mo ang kanyang shower room, hinanda mo ang sabon, nilinis mo yung CR, naghanda ka na ng kanyang underwear, lahat ng gagamitin niya, and then habang tulog siya, nagluto ka na, hinanda mo na yung baon niya, hinanda mo na lahat ng masarap na pagkain, at pagkatapos umahindaan lahat, anong ginawa mo? Binalikan mo sa kama, ginising mo ng kiss. Sabay bulong ng, wake up, honey. I love you this morning. It's time to eat. All right?
Okay? Pagkatapos mo siyang papakin, sabihin mo sa kanya, papakin mo na rin itong pagkain. Alright. Anyways, lambing lang. Alright. Okay? Now, could you imagine, pagkatapos mong gawin yan, sasabihin, kaya ka ganyan, arte-arte ka lang. Arte mo. Akalain mo, pagkatapos mong gawin ng ganun, hindi man lang na-appreciate yung ginawa mo. Brethren, it's not about appreciation. You are doing good not to be appreciated. You don't want to say thank you. You don't want to hear thank you. That's why you're doing good. No. That's not the main thing. Hindi ka gumagawa ng tama sapagkat gusto mo makarinig ng thank you. Okay? Now, gumagawa ka ng tama. You're doing righteousness because you are righteous. Okay? Now, kung hindi ka gagantihan ng mabuti sa iyong ginawang mabuti at ginantihan ka ng masama sa halip, alright, sabi ng Biblia, masaya ka. Bakit? Hindi ka lugi. Hindi ka lugi. Bakit? Mula sa iyo, eto maganda verse number 15, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Ang sabi ng Biblia, sanctify the Lord. Sino ang sinasanctify mo kapag ka gumagawa ka ng mabuti? The Lord. Alright? Now, anong meron ka ngayon? Hope. Meron kang pag-asa ngayon. Sapagkat Kristiyano tayo, mga kapatid, meron tayong pag-asa. Meron tayong maayos na, kaya tayo gumagawa ng tama. Kaya tayo gumagawa ng ganito. Sapagkat meron tayong inaasahan balang araw. At anumang ginagawa natin, mga kapatid, dito are not to be compared to what we will be receiving from God in the future. Hindi kayang ikumpara. So meron tayong hope. Ngayon, ano yung bakit ka gumagawa ng ganito at ano yung hope na yun na ginagawa po natin? Kaya ngayon, ipinapakita natin sa asawa natin na hindi nakakaunawa at hindi nag-appreciate. Pero, do you understand that this is the reason of the hope that is in you? Kaya ka nagagawa nito, mga kapatid, ang ipinapakita mo sa kanya ngayon. Okay, hindi ang ibig sabihin nagtatanong siya. Hindi po ang ibig sabihin dito literal lamang na you give an answer to every man that ask it. No. You see, alam niyo yung taong hindi nag-appreciate, hindi marunong mag-appreciate, ginawan mo na ng tama. Okay, listen now. Okay, tatapusin ko muna ito dito. Yung taong gumagawa ka na ng tama, pero yung ginagawan mo ng tama, hindi marunong, hindi siya appreciative. Hindi siya nag-appreciate, hindi siya marunong mag-thank you. Parang bang, alam niyo ba, lalong-lalo na kapag alam nila na medyo maganda sila, gwapo sila, parang sige, kaya mo ko ginaganito kasi, alam mo, maganda ako. Akala mo sila lang ang babae. Akala mo sila lang yung magkakagusto. Yeah. No. Nang ibig ko sabihin, mga kapatid, kaya minsan hindi sila natututo mag-appreciate because they thought they are somebody. But the truth of the matter is they're not. But you know what? Ilagay niyo po ito dito. Okay. You're asking the reason of my hope. Here it is. Ibinibigay ko. I've got the reason of my hope. Reason of my hope. Ano yung hope ko? Sa Diyos, sa Panginoon. That's my faith. Alright? You're asking why I'm doing this? This is it. Gumagawa ako ng tama. Hindi ako gagawa ng tama sapagkat gumagawa ka sa akin ng tama. No. Gagawa ko ng tama because I have a hope. I have hope. May hope ako. May pag-asa ako kay Kristo. Okay? Ito yung anumang gagawin niya na hindi tama, that is, you're asking my reason of hope. That's why I'll show you. Ipapakita ko sa iyo yung reason. Kahit hindi po nagsasalita, pero the fact na hindi siya, yung bang, nakikita niyo po ba mga kapatid, na pag hindi niya na-appreciate yung ginagawa mo, para mo siya nasabi, sige nga, tignan natin kung kailan niya, hanggang kailan niya gagawin ito. Sa halip na magpasalamat, aarte mo? No. Nakakita ka na ba ng isang partner sa buhay, asawa mo, sinabihan mo, alam mo, ang ganda mo. Alam mo, ang gwapo mo.
siguro mahihingi ka na naman, no? Ganun. Sa halip na salamat, thank you. You know, sometimes tayo, lalo lang tayo mga Filipino, of course, yung iba naman talagang hindi sila maniwala sa sinasabing ganun. Kalain mo ba naman mga kapatid sabihin, alam mo, ang gwapo mo, pero mukhang unggoy naman talaga. Kaya hindi naman po talaga maniwala. So, naunawaan po natin yung mga ganun. But, yun naman pong, ano man ang sabihin sa iyo ng asawa mo, sapagkat ang kagwapuhan nga ay wala sa panlabas, kundi panloob. Pag sinabi niya, alam mo, ang gandang lalaki mo talaga, ang gandang babae mo, magpasalamat ka na lang kasi ang nakikita niya ay hindi yung panglabas, kundi yung panloob. Okay? Now, what I'm trying to tell you, brethren, is this. Sa araw-araw, we must show to our partners, to our spouse, the reason of our hope. Huwag kayong matakot na gumawa lagi ng tama at huwag kayong mapagod na gumawa lagi ng tama. Gawin lagi ang tama. Hindi mo dapat hintayin na gumawa yung asawa mo ng tama para magpatuloy kang gumawa ng tama. Gawa ka lang ng gawa ng tama because anumang ipinapakita sa iyo ng asawa mo na hindi mo nagugustuhan at hindi katumbas ng iyong ginagawa sa kanya, every time na ginagawa yan sa iyo, etong tatandaan mo, he is asking the reason of your hope. She is asking the reason of your hope. Okay? Tanong, will you show to your spouse the reason of your hope? It is our responsibility, ladies and gentlemen, mga kapatid, mga magulang, mag-asawa. It's always our responsibility. And because this is our responsibility, this is also our accountability. We are accountable to God. Our responsibility is to show the reason of our hope to our spouse every day. Meron ka bang inaasahan sa future? Meron ka bang inaasahan para sa Panginoon? Hayaan mong makita yan ng iyong kapartner, kapatid. So, again, huwag kang magsawa, huwag kang matakot, huwag kang mag-isip na nalugi ka. Ako ang lugi rito. Alam niyo ba yung Book of Ephesians? Walang lugi doon, mga kapatid, sapagkat yun ay sinasabi para sa lahat. Mag-asawa. Wala kang lugi pagka gumawa ka ng mabuti na hindi ka ginantihan ng mabuti. Hindi ka lugi. Panalo ka pa rin. Sabi ng Biblia, if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. Alright? So I hope, mga kapatid, naging maliwanag ang lahat ng ito at ako po naniniwala na kayo po at least may napulot anumang bahagi dito sa mga binitawan ko pong ito. Yan po ang aking hinain na tanghalian po natin ngayon. And I hope na busog po kayo or kung hindi man, at least nagkaroon kayo ng appetite na kumain uli ng ibang bagay na masarap sa inyo, mga kapatid. Sabihin, sa araw na ito, pasarapin natin ang ating buhay pamilya. Amen! Pasarapin natin ang buhay pamilya natin. Pasarapin natin ang pagsasama ng mag-asawa. Alright. At kung kayo man ay nakikinig ngayon na parehas kayo mag-asawa, why don't you ask a kiss from your spouse? Yan ho ang pinakamaganda ngayon. Okay? Alright. Tandaan nyo, sapagkat hinalikan mo ako, gagantihan din kita ng halik. May kasama pang yakap. Sapagkat niyakap mo ko, tinalikan mo ko, yayakapin din kita at halikan din kita. Sapagkat, puro sapagkat, mga kapatid, alam nyo na kung saan magtatapos yan. Okay? Alright, thank you very much. And thank you for tuning in. At salamat, mga kapatid, sa inyong pakikinig. At I hope you enjoy that. And don't miss the service tomorrow. And ako yung nagpapasalamat sa Panginoon sa pinadalang message ni Brother Marvin. You know, listen, if you're blessed, and just let me know, mga kapatid, katulad ng ginawa na yan ni Marvin, mga kapatid, napakaganda. At kahit na anong oras yan, mga kapatid. And I'm so happy na narinig yan mula Brother Marvin, mula sa iyo, narinig na namin. And thank you very much. At sa lahat po ng mga pinagpapala ng programang ito, just message me and then I'll read your message so that other people will be blessed also. Okay? Yung mga listeners po natin. Okay, once again, hindi po tayo magwawakas na wala po tayong pagbibigay pugay sa ating pong mga frontliners, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, mukhang nawawala na po sa ating mga pakinig, mga kapatid. And yun ating pong mga COVID-19. Pero sabi ni Pastor RJ kahapon sa akin, kausap ko po siya,
alam niyo po, yung sa una, after ng ating simbahan, yung Christian Bible Baptist Church, sa PMA, alam niyo mga kapatid, pagkatapos po noon, meron po doong itugon, kung tawagin, yung itugon. At yung itugon yan po yung landslide na may natabunan ng simbahan, marami po ang namatay. Okay? And ngayon po ay nag-lockdown po sila. Lockdown. Kasi meron pong lumabas, no? At meron nag-positive, mga kapatid. Okay? But continue to pray, no? Continue to pray. And naway yung mga kapatiran natin ay hindi na po sila maapektuhan. Maapektuhan man, alam nyo naman po yung mga swab test, mga kapatid, ay hindi naman talaga, I don't know, pero katulad nito. Unang, anong masasabi nyo? Unang swab test, negative. Pangalawang swab test, days lang ha. Tapos na, wala na. Negative. Unang swab test, positive. Pangalawang swab test, negative. So, I don't know. Kayo lang mo makapag-explain yan, mga kapatid. But I'm telling you, pinakamaganda, mas may tinitake na po tayo. I-overload nyo ang sarili nyo sa vitamin C. No? I-overload po ninyo para kayo po, mga kapatid, ay may panlaban. Immune system po natin, papalakasin po natin. Okay? Alright, ang awitin para po sa ating mga frontliners. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. A man will raise the shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authority to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He calls the broken derelict, whose life has been renewed. He calls the one who has the strength to stand up for the truth. Enlistment lines are open, and he wants you to come in. He just needs a few good men. Men for... Alright, muli po kami nagpapasalamat sa lahat po ng ating tagapakinig all over the world. Ano ho? And thank you for always keep tuning with us. And I hope you're always blessed every time na kayo po nakikinig ng ating pong live stream broadcast na ito. Alright, enjoy the rest of the day and be blessed. And ako po'y niniwala na ang buong maghapon ay malaking pagpapala sa bawat isa sa atin. God bless you all. I love you all. Love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He just needs a few good men. Jesus needs a few good men.